hindi naman magbabago yan kung saan notaryuhan o hindi di ba? Because the truthfulness or veracity is different from the fact that it is binding as far as he's concerned and insofar as third persons are concerned. Dagdag pa niya, valid ang naging oath-taking ni Gutesa nang magsalita siya sa Senado bilang isang witness. Nilinaw naman ni DOJ spokesperson Polo Martinez na hindi makakasuhan si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng falsified notary sa salaysay ni Gutesa. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo mga kababayan. Eto mga kababayan, meron tayong breaking news. Ito, breaking news talaga ito mga kababayan. Ang Department of Justice mga kababayan nagsalita na tungkol dito sa sinumpaang salaysay ni Master Sergeant Orly Gutesa at dito sa kumakalat na sasampan daw ng kaso si Senator Rodante Marcoleta at dito rin mga kababayan ay malalaman natin yung naging desisyon ng Manila RTC tungkol sa falsifikado na peking notaryo sa affidavit o sinumpaang salaysay ni Master Sergeant Gutesa mga kababayan. Dito po lilinawin po sa atin ng Department of Justice kung ano po ang kanilang panuntunan, ang kanilang paninindigan, ang kanilang pananaw tungkol dito mga kababayan. Kaya panoorin natin ng sabay-sabay ang video ito na ating hinalaw mula po sa Bilyonaryo News Channel sa programang Agenda. Panoorin po natin ang sabay-sabay. Peke man ang notaryo, hindi basta pwedeng isantabi ang sinumpang salaysay ni Orly Gutesa ayon sa DOJ. Samantala, dumadami naman ang mga DPWH official na gusto umanong tumestigo sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sa kabila ng falsified notary ng affidavit ni Senate Witness Orly Gutesa, nilinaw ng Department of Justice na hindi nangangahulugang peke rin ang lahat ng mga detalyeng inilahad niya rito. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, totoo man daw ang notaryo o hindi, nananatili pa rin itong salaysay mismo ni Gutesa. But as far as Gutesa is concerned, kung yung sinasabi niya, ito yung salaysay ko, hindi naman magbabago yan kung saan notaryuhan o hindi di ba? Because the truthfulness or veracity is different from the fact that it is binding as far as he's concerned and insofar as third persons are concerned. Dagdag pa niya, valid ang naging oath-taking ni Gutesa nang magsalita siya sa Senado bilang isang witness. Doon sa Senado, nung siya nagsalita, siya ay pinanumpa muna. At yan, he's also bound by the oath that he took when he was in the Senate and when he testified before the Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Fadulion, hindi pa raw nila nakakausap si Gutesa. Hindi pa rin daw ito nagpapahayag ng kanyang kagustuhan na maipasok sa Witness Protection Program. Pero aniya, isa ito sa mga tinitingnan nilang posibilidad, depende sa magiging evaluation nila, sakaling makipag-ugnayan ito sa ahensya. Matatandaang hinatulan ng Manila Regional Trial Court na falsified ang notaryo ni Pechi Rose Espera sa sinumpaang salaysay ni Gutesa. Kasalukuyan itong nasa DOJ para maimbestigahan kung ano ang mga kasong maaaring isampa sa mga sangkot na individual. I think the case that was filed before the RTC was for the benefit of the notary, just to prove that I did not notarize that document. But it does not say that just because I did not notarize it, it means that the things that are stated there are lies. Nilinaw naman ni DOJ spokesperson Polo Martinez na hindi makakasuhan si Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng falsified notary sa salaysay ni Gutesa, lalo na't hindi raw siya involved party sa ruling ng RTC. Samantala, sinabi ng DOJ na patuloy pa rin ang pagdami ng DPWH officials na nag-a-apply sa Witness Protection Program. Patuloy din ang evaluation ng DOJ sa lahat ng application. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. So yun po mga kababayan, napanood po natin yung news sa Bilyonaryo News Channel sa programang Agenda. At dito po mga kababayan nilinaw na po
na totoo man o hindi ang notaryo sa sinumpang salaysay ni Gutesa, mga kababayan, ay mananatili po itong valid. Ibig sabihin ay may bisa po ito, mga kababayan, sapagkat siya po kasi ay nanumpa noong siya ay humarap sa Senado sa pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Malinaw po yan, ha? Yan ay, ang nagsasabi po niyan ay hindi kami. Ang nagsasabi po niyan ay ang Department of Justice, mga kababayan. Ay ganun din, yung sinasabi nila, pinapakalat sa social media na si Senator Marcoleta raw ay sasampahan ng kaso. Nilinaw na rin po ng DOJ na hindi masasampahan ng kaso si Senator Rodante Marcoleta sapagkat wala naman po siyang kinalaman dyan, mga kababayan. Ano po? Sana po ito, mga kababayan, ay ipakalat natin, i-share natin kasi marami po ngayon sa social media nang dahil dyan sa mga, yun nga po, yung ipinalabas ng Manila RTC na pinatunayan po nila na falsified o peke ang notaryo sa salaysay ni Gutesa, yun na po ang ginagamit po nila kung ano-anong mga sinasabi, pinapakalat sa social media para sirain si Senator Rodante Marcoleta maging ang kredibilidad ni Master Sergeant Gutesa, mga kababayan. Dito, malinaw na po, ha, malinaw na po. DOJ na po mismo ang nagsalita, mga kababayan. Ben, yun lang ang aming maibabahagi sa inyo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Mula po sa inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, mga kapatid. At sa lahat po ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at dyan sa abroad, magandang araw po sa inyong lahat.